So what's up na naman dyan mga kabuknoy, no? Ngayong araw meron tayong topic na panibago. As per request ng ating mga kabuknoy dyan, no? Na gumawa tayo ng mga sample ng report, memorandum, at panibagong incident report at investigation report, no? Ito ay para matugunan natin ang mga katanungan at mga pangailangan ng ating mga kabuknoy dyan na patuloy na nagtatanong at nagpa-private message kay Buknoy. So naisipan ko itong video na ito, nagawa na lang sila ng vlog para in case na may magtanong ay share ko na lang itong video na ito, no? Itong gagawin kong video ay share lamang at format guide para sa paggawa ng report sa mga hindi pa alam dyan at mga bagong security guard na patuloy na nangangapa kung paano gumawa ng report. So pwede nyo itong gayahin yung format na ito at pwede nyo rin kopyahin kung talagang ito ang inyong gustong gawin. I-post nyo na lang at screenshot para meron kayong guidelines kung kayo gagawa ng report, no? So ang report na ito 100% credit to my favorite officer kay Iso Jess Nueva Jr. Salamat sa iyo, sir, at sa patuloy na pagsusuporta sa aking channel at sa mga yung gabay kapag ako may kailangan na report. At itong report na ito ay matagal lang ibinigay sa akin ni Sir Jess Nueva at 100% for credit this mga report na hiningi ko sa kanya, mga format at mga pattern. So yung iba doon, medyo sadyang inibalan natin ang mga pangalan para wala tayong masagasaan na mga pangalan at inibalan natin. Pero yung format at element ng report ay nandun pa rin, no? Paggawa ng report, paulit-ulit natin sinasabi, ang paggawa ng report ay yung element ay huwag niyong mawalain para maganda ang inyong magagawang report. Yun yung 5Ws and 1H. Kung hindi pa alam ang naturang mga elemento na yon, ay balikan nyo lang ang video na ito na kung saan ay nandoon ang aking mga paulit-ulit na sinasabi sa paggawa ng report, mga kabuknoy. So umpisa natin, let's go! Alright mga kabuknoy, ipasa natin sa memorandum. Ang ibig sabihin ay an informal record in the form of brief written note or outline of a particular legal transaction or document for the purpose of aiding the parties and remembering particular points or for future references, mga kabuknoy. Alright mga kabuknoy, ito na yung sample of memo number 1. Ito yung late or tardiness, ang kanyang violation. Ayan, in full view, nakikita nyo, no, sa isang bond paper ang heading ng inyong agency at address ng iyong detachment na kalagay dyan. Yung to, kung kaya nyo ibibigay ang memorandum, yung pangalan ng SG na pag-i-issuean ng memo. Yung from, pwede galing kay DC, pwede rin galing kay SIC. Yan, subject, memorandum. At yung sa huli, date. Ayan ang nalaman, yung content ng memorandum, yung nag-umpisa sa explain in writing within 24 hours. At yung offenses niya, nakalagay dyan siyempre mga kabuknoy, yung tardiness with date and time committed, dapat nakalagay in complete details yung body ng iyong memorandum para maintindihan ni Kuya Guard kung anong kanyang violation. Ayun, yung name of hearing guard ay ang pangalan ni 59 na makapag-receive ng memorandum, incomplete name and date upon receive of the memo. Okay? Noted ni SIC at pirmado pa rin ni DC ang natural memorandum para maging legit at may siya ng anumang kakulan na disciplinary action, mga kabuknoy. Ayan, ito naman panibagong sample ng memo ulit. Number 2, ito yung AWOL, ang kanyang subject. Ayan, in full view, andun pa rin yung heading, no? Yung memorandum, pwede yung baguhin, nasa taas na. Yung kung may number ang yung memorandum niyan, ilagay nyo dyan sa dulo, sa unahan, no? Yung to, ganun pa rin. Kung kanino ibibigay ang naturang memorandum, siya ang nakalagay sa to, no? Yung from, yan. Inulit ko, pwede kay DC galing or kay SIC. Yan, date. Ayan, tingnan nyo kung ano pagkakaiba ng mga naturang memorandum na ating binibigay na sample dito. Yung content niya, ito naman yung offenses. Naka-details dapat yan ang mga nakomit ni 59. No? In detail dapat para maintindihan niya kung anong kasalanan niya. Date and time committed pa rin nakalagay. Ayan, nakalagay pa rin ang pinaka-importanteng gagawin at maintindihan ni 59 kung bakit siya namimuhan. So, ayan pa rin, acknowledged by name pa rin nung makaka-receive ng memo, incomplete name. At noted ni SIC at ni DC pa rin ang natural memo yan bago ma-receive ni 59. Alright? Alright, ito yung another sample of memo number 3. Ito naman yung violation. Violation. Ayan, nakakommit ng violation si 59. Ayan, in full view. So, walang pagkakaiba halos.
pare-parehas ang format at style ng memorandum na ini-issue. Magkakaiba lang ang naturang mga violation. So ito, violation niya is nakakommit siya ng sablay sa kanyang trabaho. So offenses, nakalagay dapat yan in details. No, nakalagay dyan at date and time committed. Yan, in detalyado. Para maintindihan ni 5-9 kung anong kasalanan niya. Kung bakit siya na-issue ng memorandum. No, pa rin naman siya magtanong. Ayan, nakalagay pa rin ang content ng naturang letter in complete detail sa baba. Note, naging may note, ano? Ayan, in kulay red. Hinighlights yan para mas maintindihan niya ang pinaka-importanting bahagi ng naturang memo. Yan, ganun pa rin. Name of hearing guard, si 5-9 pa rin makakapag-receive ng memo, ang pangalan niya. Yan, firmado pa rin ni DC. At siyempre, pwede nang wala yung iba dyan, wala nang ni isa-isi. So, basta may firma si DC, yan ay legit na, no? Pwede na siyang bigyan ng kakulang disciplinary action kung meron man, mga kabugnoy. Okay, ito naman ang panibagong sample ng request letter. Ang subject niya is request of supplies and equipment. Ibig sabihin ng request letter, mga kabugnoy, basahin natin para lalo nyo maintindihan. Is a letter which is written when you need certain information, permission, favor, service, or any other matters which requires a polite and humble request. Ano? Ganito rin yun. Walang pagkakaiba kung kayo nagre-request ng transfer of post. Request ng mga supplies and equipment. So, samahan nyo ng konting pambubula sa inyong gagawing request letter para mabilis kayong ma-aprobahan ng iyong agency. Diba? Bula-bulahin mo ng konti para mas mabilis ang approval for transfer kung ano man yan ang iyong request. Sabi sa request letter, mga kabuknoy. Right? So, ito na ang sample ng isang request letter in full view. So, ano pa rin, di nawawala ang laging heading ng iyong agency. At yung for, kung kanino ibibigay sa pinakamataas ng iyong agency or pinakamataas ng iyong kliyente or detachment kung kanino humingi ng request. So, andyan yan yung throw. Yung throw, manggagaling ay mapupunta kay commander or sa isi ang throw. So, siyempre, si Dislag ang mapupuntahan yan. From, yung nagre-request, yung pangalan mo. Yung subject, ayan nga, request of equipment in office supply. Yung date, siyempre updated yung date. Ayan, may kunting mabubula ang content ng iyong letter. Umpisa nyo sa undersign, kayo nang bahala dumiskarte. Kung talagang hindi nyo alam mag-English, pwede naman Tagalog. No? Inuulit-ulit po natin sa mga vlog po natin na mga nakaraan, ay pwede ang Tagalog. Kung talagang hindi mo kayo marunong mag-English, ba't nyo pipilitin kung hindi kayo marunong mag-English? Tagalog nyo na, no? Talagang masasabi nyo doon ang gusto nyo sabihin kapag in Tagalog, mga kabuknoy. Ayan. Ayan ang sample ng request letter. Right? Alright, mga kabuknoy, ito naman ang sample ng isang inventory report. Kung isang SG na atasan na mag-inventory na kung anumang bagay dyan sa iyong area, so kailangan nyo itong gawin. Ito ang ibig sabihin ng inventory report. A complete list of items such as property, goods in stock, or the contents of a building. So, di ba? Ibig sabihin yan, dapat yung mga nakapalibot dyan sa iyo ay detalyado pa rin at bilang na bilang mo. So, kailangan mo talang gumawa ng report dyan. So, ito, bibigyan kita ng sample sa paggawa ng inventory report para hindi ka maligaw. Ito, i-guide mo lamang, mga kabuknoy. Okay? Ayan, mga kabuknoy, ang sample ng inventory report. In full view, makikita nyo pa rin. Hindi nawawala lagi, di ba? Heading ng iyong agency. At yung for, kung kanino bibigay ang naturang inventory report sa pinakamataas ng iyong agency or inyong detachment. Ayan. From, siyempre ikaw, yung gumawa ng inventory. Subject, kung anong yung pinabilang o pina-inventory na iyong bossing. Yan ang ilalagay mo sa inventory report mo. Subject. Ayan ang mga kabuknoy. Basahin nyo na. Tingnan nyo na ang format. No? Huwag na kayo mahiya. Tingnan nyo na. Kopyahin nyo na mga kabuknoy. Ayan ang format at subject ng paggawa ng inventory. Ayan na. Tingnan nyo na ang format. Ayan. Gayahin nyo na kabuknoy. Huwag na kayo mahiya. Sige na, ayan. Ganyan ang paggawa ng inventory report, mga kabuknoy. Ganyan. Para formal, ayan. Sa baba niyan, ayan pa rin ang pirma ng naturang gumawa ng inventory. Which is ikaw. Ayan. Kita-kita nyo mga kabuknoy ang forma ng inventory report. Ganun pa rin. Walang pagkakaiba sa paggawa ng mga report. Napaka-formal. Check and submitted by. Siyempre, ikaw yun. Yung malupit ng inventory. Ayan. Permado ni DC. Yun. Para isasabit nyo sa iyong kliyente or sa iyong bossing in a formal situation. Yan. Napaka-formal. So, baka i-promote ka pa yan. Pag nagawa mong ganyan na napakalupit at napakakinis mga kabuknoy. O, di ba? Ayan. Next na tayo. Next. Ayan. Dito naman tayo sa sample ng information report mga kabuknoy, no? Sabi sa information report. Basahin natin, no? A report is a document that presents information in an organized format for a specific audience and purpose. Although, summaries of reports may be delivered orally, complete reports are almost always in the form of written documents. Ayan kabuknoy ang sabi sa information report. So ito naman ang sample ng information report. Let's go. Pakita natin.
Ayan naman mga kabuknoy, ang sample ng information report. Ano? Papakita natin sa inyo ang sample. Ayan, in full view. Ayan, napakalupit, di ba? Heading ng iyong agency. Yung 4 sa pinakamataas ng iyong detachment at pinakamataas na iyong agency, no? Kung saan nyo ibibigay ang naturang information report. So, kadalasan sa iyong kliyente sa detachment nyo ni address ang 4. True, kay inyong commander or DC. At pwede rin kay isa-isa dyan, ano? From, siyempre, ikaw yung gumawa ng report. Subject, yan, information report. Remarks, kung ano yung topic ng iyong nagawang report. Date, yan, updated pa rin yung date na dapat nilalagay. So, umpisahan nyo sa share, no? Kung sure na kayong maglalagay ang pagbibigyan, share lang, no? Huwag nyo nalagay ng share, madam. Kasi sure naman kayo na si share na mag-receive. Yan, basahin nyo na lang ang content o yung nalaman ng naturang information report. Ano? Yan, in full view, makikita nyo. So, after the content, at masabi nyo lahat yan, ang 5 elements sa paggawa ng report, no? Yung 5 W's in 1H na sinasabi ko. So, dapat nandyan, incomplete details sa paggawa ng information report, nakapaloob pa rin. So, sa baba, ilalagay nyo ang reported by, inyong pirma at sa baba, ang pirma sa taas ng pangalan. Okay? So, ilalagay nyo ang inyong position or yung pwesto kung saan kayo nakatalaga. Ayan ang sample ng information report. Mga kabuknoy, titigan nyo ng maigi. Titigan nyo na. Yan, huwag na kayo maya. Yan, screenshot nyo na. Yan, para pa kayong pinakapagawa kayo ng report at information report, kopyahin nyo na itong filehim. Kopyahin nyo na mga kabuknoy. Huwag na kayo maya. Yan, i-take note nyo na. I-take note nyo na. Yan. Ayan, take note nyo na nang meron kayong guide sa paggawa at format nang hindi kayo pagtawanan ng iyong mga 5 nandyan na mga mahahangin, mga kabuknoy. Right? Ayan, ito naman mga kabuknoy, ang sample ng spot report. Ano? Sa spot report, ito naman ang sabi sa spot report, a concise narrative report of essential information covering events or conditions that may have an immediate and significant effect on current planning and operation that is afforded the most expeditious means of transmission consistent with requisite security. Ayan, kabuknoy, ang ibig sabihin ng spot report. No? Ito naman ang sample ng spot report. Papakita na naman natin sa iyo ang sample ng simpleng spot report natin, kabuknoy. Let's go! Ayan o, ayan ang sample ng spot report. In full view, makikita nyo halos walang pagkakaiba sa mga naunang sample na report. No? Iba't iba ang report, pero iisa ang itsura. Ayan. Heading, yung for, true, date, at yung context ng iyong naturang report. Ayan, titigan nyo na maigi, kabuknoy. Ang sample ng spot report, ayan ayan. Medyo iba lang ang style, pero same format. At kompleto elemento sa paggawa ng report, yung 5 W's in 1H. Hindi pa rin mawala yan sa paggawa ng naturang spot report at iba't ibang uri ng report, kabuknoy. Ayan, take note nyo na. Take note nyo. Spot report yan, kabuknoy. Ayan na. Sa baba yan, ilagay nyo pa rin ang reported by at firma at inyong pangalan at designation kung saan naka-duty nung time na nangyari ang kaganapan na ginawa mo ng report, mga kabuknoy. Ayan, tingnan nyo na. Tingnan nyo na maigi. Tingnan nyo na. Ayan na, kabuknoy. Ayan na. Ayan pala, kabuknoy, napakahalaga ang action taken sa iyong gagawing report. Dapat meron ka lagi action taken sa mga spot report, incident report, at information report, no? Dapat andyan lagi nakalagay sa baba kung anong ginawa mo during the incident, ng mga pangyayari, para malaman ni Busing kung ano yung ginawa mo bilang isang SG na paggawa ng report. Meron ka dapat action taken. Okay? Alright, kabuknoy, bako naman tayo sa panibagong sample. Ito may investigation report, no? Sabi sa investigation report, an inquiry into unfamiliar or questionable activities, no? Ito yung kadalasang nagawa ni DC kapag may mga nangyaring hindi kaaya-aya sa kanilang detachment, no? Nagagather siya ng information through investigation, no? Sa investigation, papakita ko naman sa inyo ang simpleng format, example na ito, no? So, galing pa rin ito kay Commander DC Nuiba, no? Salamat sir sa inyong pagpaparam ng iyong report. Okay, papakita natin ng sample. Basic and simply sample of an investigation report. Ayan, nakikita nyo in full view, sa isang bond paper, nakikita nyo, no, ang investigation report, no? Wala pa rin pagkakaiba sa mga naunang report. Same format, yan, for, from, subject, date. Ayan, tingnan nyo ang kaibahan, medyo may konting pagkakaiba ang investigation report, no? Nandito sa number 1, yung authority, no? Magagather kayo information from authority. Matters to be investigated. Ayan, number 3, findings. Meron tayo sa number 4, conclusion. Ayan ang mga nialaman ng naturang report na investigation. Dapat kumpleto detalye ang iyong gagawin dyan, no? Hindi yung pamali-mali ang iyong gagawing investigation report na yan. Kasi dyan na nakasalalay ang paglutas ng iyong kaso sa iyong area na kung saan mayroong naganap na hindi ka nais-nais. Ano? Conclusion, siyempre sa baba,
ilalagay niyo pa rin ang iyong reported by kung sinong gumawa ng investigation report na yan. Ikaw pa rin John ang nakalagay sa ilalim ng iyong report na ginawa na investigation. Okay? Ayan, sumunod sa conclusion, meron tayong recommendation, no? After na mag-gather mo ang natural investigation, magkakaroon ka ng recommendation kung anong mga karapat-dapat para di na maulit ang mga pangyayari. Yun, nandiyan pa rin ang iyong investigated by. Yan, kung anong sino nung nag-investigate, lagay mo ang iyong pangalan dyan, designation, kung anong position, kadalasan si UDC, ano? At ang firma, di yan mawala kung kailan mo ginather ang investigation na yan. Ayan, tingnan nyo na kabuknoy, ulit-ulitin nyo. I-screenshot nyo para magkaroon kayo ng copy. Ayan, ayan ang nilaman ng investigation report. Medyo mahaba at matinding ang labanan to pagka nagawa ka ng investigation report. Kasi hindi basta-basta ang paggawa nito, no? Kasi napakarami kayong dapat alamin ng mga detalye para pagdating dyan sa reporting na yan ay kumpleto at hindi pamali-mali ang iyong isasubmit sa iyong busing or sa agency na papupuntahan ng report na yan, mga kabuknoy. Alright? Tingnan nyo na maigi. Tingnan nyo na. Ayan na. Ayan na. Ayan, kabuknoy, dumako tayo sa last but not the least na sample. Ito yung incident report. Sabi naman dito, incident is an unexpected event that may result in property damages, no? But does not result in an injury or illness. Incident are also called near misses or near hits. Yan, ito ang incident report. Malinaw na sa iyong mga nabasa at ulit-ulitin nyo na kung hindi nyo pa naintindihan, kabuknoy, ang ibig sabihin ng incident report. Ayan mga kabuknoy, ang full view ng information incident report, ano? Ito yung sample na incident. Kung mapapansin nyo, halos walang pagkakaiba sa mga naunang report na tulad ng sinabi ko, nandiyan pa rin ang heading ng agency, yung for kung sinong pupuntahan, no? Na pinakamataas sa yung detachment. Ayan, true kay DC. At from, ikaw yon may gawa ng report, subject, incident report, kung anong klaseng report, lalagay mo sa baba, remarks. Kunyari ito, water leak, no? Cause of damage of property, yan ang report niya. Date, siyempre yung date na updated. Yan, umpisa nyo sa sir at umpisa nyo sa on or about. Kung hindi kayo sigurado sa oras na yung natuklasan ang natural insidente. Ano? Yan, tingnan nyo na kabuknoy ang nilalaman ng incident report. Halos walang pagkakaiba sa mga naong report. Iba-iba lang ang laman. Yan, basahin nyo ang content ng natural incident report. Gayahin nyo na, kopyahin nyo na, screenshot nyo na para isip nyo sa inyong gallery. Para pagka pinagawa kayo, pasimple yung tingnan ang inyong guide sa paggawa ng format ng incident report. Ayan, sa baba niyan, ilagay nyo pa rin ang reported by. Ikaw yon, reported by. Sa pataas ng pangalan mo, ilagay mo ang iyong pirma. At kung saan ka naka-assign, kunyari, basement roving guard. Ayan, ilagay mo para malinaw sa pagsasabitan mo ng report at mamasa ng maigi. Ayan, kabuknoy. Tingnan nyo na maigi. Ayan ang incident report. Tingnan nyo na. I-screenshot nyo na, kopyahin nyo na, or isip nyo na sa inyong mahiwagang cellphone para pag pinagawa kayo, alam mo na ang gagawin mo sa mga next move, kabuknoy. Alright? So, mga kabuknoy, no? Salamat sa inyong napanood. Sana may kunti kayong natutunan sa inyong napanood na ito ng mga format at sample ng paggawa ng report. At sana nakatulong tayo kahit konti, no? So, bago natin tapos ang video na ito, hayaan nyo munang i-shoutout natin at naipuna. Gawa ng matagal tayong walang upload, ano? Halos isang buwan. So, shoutout muna sa ating mga kabuknoy dyan. Umpisa natin. Let's go! Ayan, shoutout kay Joshua. Joshua sa na nagpalakad ng kanyang license. Shoutout sa iyo, sir. At kay Iman Brigole, Christopher Benko, Jobert Humalon, Jeep TV with YouTube channel. Supportan nyo si 59 Jeep TV, ano? SG Dante Burgos ng Los Baños, The Pax channel, no? Shoutout sa iyo, sir. At salamat sa inyong suporta kay Buknoy. At Ferdinand De Vera, Chad Informative with YouTube channel. Salamat, sir, sa inyong suporta. At pakivisit na rin natin si Chad Informative at The Pax channel, no? At kay Luis Siervo ng AU Main Licarda Campus, AU Siguro Adamson University. At shoutout yan sa mga ka-59 dyan, ano? At kay SG Parkon Vlog ng Cebu with YouTube channel. Pakisupport natin si 59 SG Parkon Vlog. Salamat mga kabuknoy. Oh, you are love of the place in my mind.